po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Muling nabalot ng tensyon ang paghahanap ng mga pulis sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy matapos magpasok ang mga otoridad ng isang kahon sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, pakikwento mo nga sa amin, ano daw ba yung pinasok na blue box na yan? Alam mo Ruth, ngayon patuloy pa rin yung paghahanap ng kapulisan dito kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa KOJC compound dito sa Davao City. Kaninang umaga, nagpasok ang mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound ng isang asul na kahong may lamang katingso. Inalman ito ng mga miyembro ng KOJC dahil hindi raw pinagpaalam sa kanila kung saan gagamitin ang naturang kahon. Git naman ng PNP, iniiwasan lang nilang mapurnada ang operasyon kaya hindi nila ito isiniwalat. Sa ngayon, nakafocus daw ang manhunt operation sa katedral ng KOJC at sa San Jose Maria College. Gamit pa rin ang mga equipment na kanyang kayang makadetect ng buhay at tibok ng puso. Partikular ding hinahanap ngayon ang lagusan na maaaring daanan papasok sa pinaniniwalaang kuta ni Kibuloy. Iniiwasan daw ng PNP na makasira ng kahit na anong bahagi ng katedral bilang respeto sa KOJC. 5 tao raw ang posibleng laman ng taguan. Si Kibuloy at mga kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Sylvia Jimenez at Crescente Canada sa kasong human trafficking at sexual abuse. Wala naman itinakdang timeline ng PNP kung kailan tatapusin ang paghahanap kay Kibuloy sa compound. Kaya hanggang ngayon, nasa 2,000 pulis pa rin ang nakaposte sa lugar. Sa tala ng PNP, nasa 60 pulis na ang nasugatan sa gitna ng paghahanap kay Kibuloy. Nakapagsampa na rin ng kasong obstruction of justice at direct assault ang PNP laban sa 29 na miyembro ng KOJC. Ruth, sa ngayon ang sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound ay meron pa rin mga ilang pulis na nakabarikada dito sa area na nagbabantay sa entrada ng KOJC habang umuulan na rin dito sa Davao at tuloy naman yung buhay dito sa labas, normal na, matraffic na rin ang lugar. Ruth. Gary, kasi yung binanggit mo nga, no, na pang ilang araw na ba ito dyan? Tapos 2,000 pa rin yung mga pulis na nakadeploy. So ganun sila kakumpiyansa na nandyan si Pastor. Pero ba't hanggang ngayon hindi pa rin siya nahahanap? Ano plano nila? Sa ngayon, Ruth, na tumulong na yung mga miyembro yung mga eksperto ng Philippine Army para hanapin nga si Pastor Apollo Kibuloy. Pang-anim na araw na talagang paghahanap. Pero hindi pa rin nila makita. Pero sinasabi nga ng mga pulis, may tibok ng puso at maaaring yun na nga yung hinahanap nila. At na-target na nila mismo yung lugar. Ang hinahanap na lang kasi talaga, Ruth, yung entrada na papasukan. Kasi bawal nga silang mag-drilling, bawal silang gumiba. Lalo na yung bahagi ng simbahan ng KOJC. Good. Yung hinahanap nila yung entrada, pero kasi 'di ba may mga ibang reports na yung mga tunnel ay pwedeng may daan din papalabas kung saan, ano. So ano pa yung plano nilang gawin diyan? Baka may iba rin talaga na tumutulong na kupkupin si Pastor? Ang sabi ng PNP, ang pinakamabilis daw na paraan para ma-resolve itong pag-overtake nila dito sa lugar ay sumuko talaga si KOJC, si Pastor Apollo Kibuloy. Ang problema, talagang hindi naman yung susuko at hanggang ngayon ay talagang hinahanap pa rin nila. Pero marami na raw na tumulong na eksperto at na nagsasabing tutulong pa para makita nila si Kibuloy. Maraming salamat, Gary De Leon. Binawi rin agad ng Kamara ang ikalawa namang contempt order laban kay Cassandra Lee Ong sa Quad Committee hearing kagabi. Yan ay matapos niyang sumagot sa mga tanong ng mga mambabata. Si Ong ay isa sa sinasabing business partners daw ni dating Mayor Alice Go. Pumayag din si Ong na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang 3 bank accounts. Pero mananatili pa rin si Ong sa kustudiya ng Kamara sa halip na ikulong sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Samantala, mariing pinabulaanan ni Senator Bato de la Rosa ang akusasyon ni dating Albuera Leyte Police Chief Jovi Espinido na iniutos niya noong patayin ang mga drug suspect. Sa isang panayam, nilinaw ng dating hepe ng Philippine National Police na ang tanging utos niya ay sugpuin ang iligal na droga sa ilang lugar sa bansa. Partikular dito ang Espinosa Drug Syndicate sa Leyte na pinapatakbo umano ni Kerwin Espinosa. Kasunod ito ng siniwalat kahapon ni dating Police Lieutenant Colonel Espinido sa Quad Committee ng Kamara na kasama sa mga utos ni De La Rosa
na patayin ang mga sangkot na drug suspect. Itinanggi rin ni De La Rosa ang ibinunyag ni Espinido na umano'y reward system noong drug war ng Administrasyong Duterte. Assumption lang yan na kasama ang pagpatay, ay assumption niya yun. But never ako nagbigay ng instruction na patayin mo ito, kung sinong nasa listan, patayin mo ito, meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na siya, ano yung reward na sinasabi niya. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng senador kung ano ang gagawin niyang hakbang laban sa mga aligasyon ni Espinido. Nanindigan din si De La Rosa na hindi siya dadalo sa pagdinig ng House Quad Committee kung sakaling ipinatawag siya. Pumarap rin kahapon sa Quad Committee ng Kamara ang dati namang Executive Assistant ni Attorney Harry Roque na si A.R. De La Serna. Sinabi ni De La Serna na nakausap niya si Cassandra Leong nung tumira siya sa sinalakay na pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Mismong si Roque raw ang nagpakilala sa kanya kay Ong. Ayon kay De La Serna, tumira siya ng walang bayad sa Employees Lodging Area ng Lucky South 99 mula November 2023. Matatandaang natagpuan ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang ilang gamit ni De La Serna at Roque nang salakayin la noong Hunyo ang naturang Pogo Hub. Sa isang text message naman, sinabi ni Roque ngayon na nag-aaral si De La Serna sa Pampanga noong nakiitira ito sa Lucky South 99. Kliyente naman daw niya si Cassandra Leong sa ejectment case laban sa isang Whirlwind Corporation. Sa ibang balita, ibinasura ng Timor-Leste ang apela ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. kaugnay ng kanyang extradition case. Ayon yan sa ating Department of Justice. Para kay Justice Secretary Boying Remulla, isa itong mahalagang hakbang sa pagkamit ng hustisya. Marso pa, nasa kustudiya ng mga pulis sa Timor-Leste si Teves. Nahaharap siya dito sa bansa sa kasong murder kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Natupok ang nasa 12 bahay sa Baseco Compound sa Maynila. Pasado alas 11 kaninang umaga, nagsimula ang sunog na mabilis gumapang sa magkakatabing bahay. Agad din naman itong naapula. Posibleng problema sa electrical wiring umano ang dahilan ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Binisita ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. at ng hepe ng US Indo-Pacific Command ang isa sa mga EDCA sites sa bansa. Nag-ikot sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, sina Bronner at US Indo-Pacific Commander Admiral Samuel Paparo. Layo ng pagbisita na kumustahin ang mga inaayos na pasilidad sa naturang EDCA site. Ang Basa Air Base ay isa sa siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa na nilagdaan ng Pilipinas at Amerika para sa modernisasyon ng ating militar. Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos ang Secretary General ng Permanent Court of Arbitration. Bumisita sa Malacanang kaninang umaga ang opisyal ng korte na si Marcin Zepela. Ayon kay Pangulong Marcos, bahalagang bahagi ng foreign policy ang Permanent Court of Arbitration, lalo na ngayong may mga hinaharap na hamon ang Pilipinas sa rehiyon. 2016 ang pabura ng Permanent Court of Arbitration ng Pilipinas at sinabing walang basihan ang historic claims ng China sa 9-dash line sa South China Sea. Arestado ang isang lalaking nanaksak sa dalawa nitong kaibigan sa Valenzuela. Ang mga biktima na pagbuntunan lang daw ng galit ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Pinasok ng mga operatiba ang bahay ng lalaking ito sa Barangay Malinta sa Valenzuela. Ang lalaking yan, suspect sa pananaksak sa dalawa niyang kaibigan nitong linggo. Nabawi mula sa kanya ang patalim na ginamit sa krimen. Ayon sa pulisya, inawat lang ng dalawang biktima ang napaaway na suspect na biglang sila na ang napagbuntunan.
pumunta sa birthday party yung yung tatlong magkakaibigan. Tapos yung si suspect may nakalitan dun sa sa birthday na pinunta nila. Yung dalawang kaibigan niya naman inuwi na tong si suspect. At doon pinagpatuloy nila yung kanilang pag-iinuman. Gusto umanong balikan ng suspect ang kanyang nakaalitan, pero pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan hanggang sa nauwi sa pananaksak. Patay ang 23 anyos na biktima na napuruan sa likod at tagiliran. Habang sugatan naman ng isa pa. Napag-alaman din ng pulisya na nasa top 10 most wanted ang suspect dahil sa kinakaharap na kasong frustrated murder sa Northern Samar noong 2022. Sinampahan na ng Valenzuela PNP ang suspect ng mga reklamong homicide at frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Narito naman ang mabalitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Driver ng sasakyang tuloy lang sa pag-andar kahit sinampahan ng traffic enforcer posibleng kasuhan. 19 arestado sa umunay pugad ng mga online scammer sa Cavite. At Sam Smith at Teo ng Girls' Generation magko-collab. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.